Magandang umaga po. Mabuo tayo lahat. Secretary Mario Monteo, Secretary Sunny Coloma, siyempre yung tatay po ng Marikina, Tatay Del de Guzman. Ati po, ginagalang na kinatawan, Frederico ka pala, Miro. Congressman Biason, Mayor Karen Villanueva, Dr. Cesar Saloma, Dr. Alfredo Lagmay, Dr. Nathaniel Servando, of course, former Representative Risa Ontiveros Barakel, proponents of Project NOAA, other local government officials present, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Bagong lahat, talagang gusto kong magpasalamat. Talagang napakainit po ng salubong ng mga taga-Marikina. Napakarami pong taong nasa labas na sumalubong sa atin. At pinaalala po sa atin, na nung martial law, 1978 to be precise, tatay ko po nandun sa grupong ang ngalan ay Laban o Lakas ng Bayan. At kung naalala po nyo, sa buong Metro Manila, tatatlo lang lugar pinanalunan po ng aking ama, 10 na kanya makakampi dahil uso po nung araw yung black voting o bulok voting, di ba? So, Marikina po isa dyan. Kaya naman dapat din na tayo magtaka kung talagang bakit hanggang sa ngayon talagang magkasangka po tayo. Sa tatandaan ako po yan, pag ako'y nalulukod, dadalaw na lang po ako dito kay Tatay Del. At siguro yung maaayos na po ang araw natin. Noon po, nung tuwing panahon ng tagulan, hindi po ba't karaniwan na kung ating marinig kay Juan de la Cruz ang mga linyang bahala na si Batman. Handa akong makipagsapalaran o ipagpasa Diyos na natin ang lahat. Sa mga nagdaang taon, tila ba ito na ang nakasanayang ng mga Pilipinong malapit sa peligro ng bagyo? Kapag kumulimlim na ang kalangitan, magsimula ka ng kabahan. Kapag dumagundong na ang kulog, huwag ka nang umasa pang magiging mahimbing ang iyong pagtulog. Sa haba na kasaysayan natin sa bagyo, di ba dapat sanay na tayong mga Pilipino? Ayon nga po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 20 bagyo ang dumadaan sa Pilipinas taon-taon. Mantakin po ninyo, sa 500 insidente ng bahang naitala noong taong 2000 hanggang 2011, umabot na sa halos 1,700,000 pamilyang Pilipino ang naapektuhan nito. Ang danyos perwisyo naman pumalo na sa lampas 160 bilyong piso. Malinaw po, ang pinsalang dulot ng baha sa buhay, bahay at kabuhayan ng mga Pilipino ay hindi po biro. Nang magsimula po tayong manungkulan, pinagtuunan po natin ang pansin ang mga suliraning hatid ng bagyo. Isa po sa mga isinulong natin, pagbutihin at dagdagan ang ating mga kasangkapan. Ang 4 na locally assembled na water level monitoring sensors na dinatnan natin noong 2010, nadagdagan natin ang 9 nitong 2011 at 12 na ngayong 2012 at hindi pa tapos ang 2012. 100 automated rain gauges naman po ang nai-assemble natin noong nakaraang taon. At ngayon, sumatotal 86 na dito ang nai-deploy sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Simula noong 2010, operational na rin ang 6 na Doppler radar stations natin sa Baguio, Subic, Tagaytay, Virac, Mactan at Hinatuan. 3 karagdagang Doppler weather radars naman ang inaasahan nating maging operational sa Tampakan, Apari at Baler bago matapos ang 2012. Sa kabila po ng mga tagumpay na ito, mulat tayo na malawakang pagbabago ay hindi magaganap sa isang idlip lang. Sa araw pong ito, nagtitipon-tipon tayo upang ilunsad ang Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazards ng Department of Science and Technology. Sama-sama po tayong umuusad sa kolektibo nating layon ang magkaroon ng mas tiyak at mas maasang sistema para mailayo sa peligro ang ating mga kababayan at maiwasan o mabawasan ang pinsalang dulot ng kalamidad sa ating pambansa. Ang Project NOAA po ang magsisilbing arko ng mga Pilipinong laban sa dilubyo. Tutuldukan na natin ang nakasanayang pagtitiis tuwing tagulan.
Hindi na pwede ang bahala na. Sawa na tayo sa kaba. Sa tama at sapat na kaalaman, sasanayan natin ang mga Pilipino sa puspusang kahandaan. Layo ng proyektong ito na makapaglaan ng sapat na oras sa pagbibigay babala sa baha, lalo na sa mga komunidad na malapit sa 18 nating major river basins. Gamit ang lokal na teknolohiya at makabagong kasangkapan, bibigyan lakas at kakayahan natin ang mga lokal at pambansang pamahalaan upang higit pang mapabuti ang kanilang operasyon at pagkilos tuwing darating ang malakas na pagulan. At ngayon pong nailunsad na ang Project NOAA, tiwala tayong madadagdagan pa at mapapabuti ang ating mga kasangkapan at kagamitan. Ang target po ng DOST, 600 locally produced automated rain gauges at 400 water level monitoring sensors ang maipapakabit sa mga piling lokasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa bago matapos ang 2013. Mario, 2013. Ibig sabihin niya, next year na yun, Mario. At ang lahat po ng mga ito, dito mismo sa Pilipinas gagawin. Gawang Pilipino para sa Pilipino. Sa sigasig po ni Secretary Mario Montejo, tiwala po tayong maabot ito. Baka sa 2012, halos matapos to. Hindi ako magagalit kung matapos ang 2012. Pero pwede na ho yung 2013. Kung masisilip nga po ninyo ang website ng Project NOAA sa NOAA, dito po yung mga hindi nag-aaral ng computer o nag-aaral, dadahan-dahanin ko noon, baka magkamali ng address. Website ng Project NOAA sa noaa.dost.gov.ph. Tama na ba yun? Mabibilib kayo sa ginhawang hatid na ginagamit nating teknolohiya. I-type mo lang ang iyong lokasyon at gamit ang ating Doppler radars at iba pang kagamitan, malalaman mo na ang kondisyon ng panahon at kung gaano kalakas ang magiging pagbaksak ng ulan sa inyong lugar. Di na tayo makikiusap, di tayo maghihintay ng balita, anytime po pwede na raw pasukan niya at malaman. Sa dami po ng binanggit nating makabagong kagamitan, ang tanong po, anong pagbabago ba ang hatid nito sa karaniwang Pilipino? Ngayon po, hindi na palad ang panukat sa lakas ng ulan. Tsak ang datos na makakalap natin sa ating rain gauges. Hindi na po tuhod, baywang at ulo ang panukat natin sa nivel ng tubig ulan. Eksaktong sukat na ang hatid sa atin ng water level sensors. Hindi na rin po padadaanin sa hula ang lagay ng panahon at kung saan babaksak ang ulan. Real-time na datos at impormasyon na rin ang hatid sa atin ng Doppler radars. Sa ilalim po ng Project NOAA, mapapabuti at mapagsasama-sama na natin ang lahat ng akma at napapanahong impormasyon kailangan sa kalamidad. Ang lahat po ng ito magbibigay lakas sa operasyon ng ating mga ahensya tuwing nagbabadya ang malakas na ulan at pagbaha. Ngayon po, wala nang kanya-kanya at pinagsanib puwersa at pinag-isa na ang ating mga inisyatiba para mapaghandaan ang sakuna. Hindi po milagro ang nangyari sa proyektong ito. Bunga ito ng pagbabayanihan ng Department of Science and Technology sa pangunguna nga ni Secretary Mario Montejo, kasama na si Dr. Nathaniel Servando ng Pag-asa, ng Universidad ng Pilipinas at ng iba pang katuwang na ahensya. Kayo ang nagpapatunay, hindi totoong ang buhay ay weather-weather lang. Nasa kamay natin kung sisikat ang magandang araw ng kinabukasan. At nasa atin rin kung habang panahon tayong kukublihan ng bagabag. Gamit ang agham at teknolohiya, katambal ang sigasig at wagas sa serbisyo, kaya nating mapangalagaan ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sa Biblia, si Noah ang bumuo ng arkong nagsilbing kanlungan laban sa sakuna. Ang Project NOAA naman po ang tugon ng ating panahon sa delubyong dulot ng pangamba at kapahamakan. At siyang magtitimon sa mga Pilipino sa direksyon ng kahandaan at kapanatagan. Ito po ang magsasagwan sa atin tungo sa kaligtasan. Tandaan po natin palagi na nasa iisang bangka lang tayong mga Pilipino.
Ipagpatuloy lang po natin ang pagkakapit-bisig at pagkakaisa at pihado po ako maabot natin ang ating minimithing destinasyon. Isang Pilipinas na mas ligtas, mas maaliwalas at may mas malawak na pagkakataon sa kaunlaran para ho sa lahat. Magandang araw po. Maraming salamat sa lahat.